And correct me if I'm wrong na mga bay ha, kasi nga katulad rin ako sa inyo mga bay na hindi talaga or nalilito talaga dito sa hazard. Right, so hello and what's up mga kaakbay. Welcome back to our channel Motojad TV Team Kaakbay. So for today's video mga bay, welcome back mga bay, welcome back to me and welcome back to us sa mga bagong viewers dyan. Huwag kalimutang mag-subscribe. So for today's video nga pala yun, no? Pag-uusapan natin mga bay itong nalang ko'y klarohon mga bay ba. And before that mga bay, flex ko lang mga bay, no, itong aking bagong visor. Ito ay mula sa version 2 ng NMAX. Okay, so yung pag-uusapan natin mga bay itong hazard mga bay. Yan. Dahil marami akong nababasang post mga bay na yung iba nagtatanong or yung iba ay nagugulahan or yung iba nga pala ay nagagalit dahil hindi nila alam daw mga bay kung saan sila pupunta or saan sila liliko. Lalong na halimbawa mga bay, halimbawa kapag ako then may nauna sa akin na naka-hazard, so totoo naman talaga mga bay, no? Hindi natin alam kung saan sa liliko, left ba siya or right. So mali talaga yung paggamit ng hazard ng rider na kung saan kung meron kang sinusundan, di ba? So sa mga ganun mga bay, anong senaryo mga bay, sana baging awareness sa lahat, sa iba, na hindi natin basta-basta gamitin yung hazard na kung gusto mo lang mga bay, no? Dapat sa paraan na kung saan nababagay, no, or naaayon mga bay. Kasi nga sabi ng iba, ito nga sabi ng iba, maraming nagkakamali, maraming nagkaka-violation dahil sa sabi ng iba. Sabi ng iba, wag kayo basta-basta maniniwala mga bay sa sabi ng iba kung walang papel na pagbabasihan. Sabi ng iba, nahuhuli ako. Bila mga bay, huwag kayo basta-basta maniniwala sa sabi ng iba. Nalilito tayo mga bay sa mga pinapatupad na batas ng mga LTO. So hindi natin matutukoy, malalaman kung ano ba talagang susundin natin mga bay, no? I agree with the post, no, na totoo naman talaga na hindi natin alam na kung saan liliko yung rider, sa left side o sa right side. Kasi nga naka-hazard, diba? So sa tingin nyo mga bay, ano bang tamang paggamit ng hazard? Kasi nga meron akong naririnig daw pwede na daw gamitin yung hazard kapag may sakay kang, let's say, dadalhin mo siya sa hospital. Ayan. Yan daw ang sabi ng iba. Sabi ng iba naman. Ito nga sabi ng iba kung yan ang sabi ng iba. Yan daw ang tamang paggamit ng hazard. So tama ba yun mga bay? How about mga bay kapag ikaw ay nagma-marshal mga bay, or let's say na kinunboy mo yung isa sa mga sasakyan na may sakay na pasyente, pwede ba yan mga bay? Sabi ng iba pwede, sabi na naman. Sabi ng iba pwede. So actually mga bay, ako ay naguguluhan dito, no? Actually may nakita akong video. Tayo ko lang mga bay ha kung may pakita ko yung video dito mga bay, kung mahanap ko later on. Dahil kapag i-edit ko na tong video mga bay, hahanapin ko yung video mga bay. Tinalakay doon mga bay kung ano ba ang tamang paggamit ng hazard. Ang sabi sa video mga bay, sa yung pagkaalam ko, no, yung naalala ko lang mga bay ha, ang tamang paggamit ng hazard kapag daw tayo ay nakahinto, like may emergency sa motor mo, ayaw makatakbo, siguro ganun, nakahinto ka, or say let's say nakapark ka mga bay, nakapark ka kung saan may bibilhin ka ng naulam, or let's say
papark ka ng saglit, then nasa kahabaan ng kalsada. So isa daw yan mga bay ang tamang paggamit ng hazard. Yan yung nakikita ko sa video mga bay, yan yung ibig sabihin ng video mga bay na napanood ko mga bay. Matagal lang naman ang diskusyon ang paggamit ng hazard light tuwing may malakas na ulan. Kailangan daw ito to increase visibility o para madali kang mapansin kapag malakas ang ulan. Pero matagal nang tinulbukan ng mga otoridad ang diskusyon na yan. Hindi marapat gamitin ang hazard light sa mga ganitong sitwasyon. Unang-una, walang dahilan na gamitin ito kapag malakas ang ulan at ito ay nagdudulot ng kalituhan sa mga motorista. Kung gusto mong i-increase ang iyong visibility, walang ibang dapat gawin kundi buksan ang regular lights ng iyong sasakyan. Kung napansin mo namang zero visibility na sa kalsada, hindi ka dapat magmaneho. Itabi muna ang sasakyan sa ligtas na lugar. Mandatory headlights on tayo kapag umuulan. Once you use your wiper, once you turn on your wiper, you should be using also your headlight. Nakakalito rin sa ibang motorista ang pagmamaneho na naka-hazard light dahil hindi nila malalaman kung kakanan ka ba o kakaliwa at maaari itong magdulot ng aksidente sa kalsada. Ang lahat ng ito ay base sa International Traffic Law na kung saan ay official na participant ang bansang Pilipinas. Niratipikahan noon ni Pangulong Ferdinand Marcos ang naturang batas at ina-adapt sa ating bansa. Nakasaad sa batas na ang hazard light ay dapat lamang gamitin upang magbigay babala sa ibang motorista gaya ng nasirang sasakyan o magbigay babala sa nakaambang panganib sa kalsada. Sa madaling salita, ang hazard light ay dinisenyo para sa mga nasirang sasakyan o stalled vehicles na nasa emergency situation at hindi para sa mga tumatakbong sasakyan. Ayon sa isang eksperto, delikado ang paggamit ng hazard light tuwing malakas ang ulan. Mali. You should not be turning on your hazards unless you are in an emergency situation. No, this is to signal yung mga cars behind you na you are in distress. Maaring marami ang may iba't ibang pananaw ukol sa issue na ito, pero mas maganda pa rin ang maniwala sa kung anong sinasabi ng batas at ng mga eksperto. Yan yung mga nakikita ko mga bay, nababasa at nakikita ko mga bay. And correct me if I'm wrong na mga bay ha, kasi nga katulad rin ako sa inyo mga bay na hindi talaga or nalilito talaga dito sa hazard. So I hope na mabigyan natin ng pansin to mga bay, no? Na sana na wag natin basta-basta gamitin yung hazard, no? Kasi nga even ako mga bay, hindi talaga ako sure, totally sure, no? Kasi ang pagkakaalam ko lang based sa video na panood ko mga bay is kapag nakapark lang yung sasakyan o motor mo, that's the time daw mga bay na pwede mong gamitin yung hazard, di ba? Hindi ibig sabihin mga bay na basta-basta lang nagka-ride, may ride kayo, community ride, or let's say riding, yung mga riding group mo, even may sec kayo, so hindi rin mga bay, no, na qualified siya as tama, no? Kasi nga even group community kayo or riding community kayo, hindi rin siya mga bay, hindi kasi binanggit doon mga bay, di ba? And ano yan, sabi ng iba, choy-choy lang porma lang ay nako, ako mga bay may hazard ako, pero simulan nung napanood ko yung video mga bay, simulan nung napanood ko yung may nabasa ako or napanood ko yung video, hindi na ako gumagamit ng hazard. Actually yes, may mga time na gumamit ako ng hazard kapag like umuulan. Isa yan mga bay, no, sa main, o isa yan sa kine-question mga bay, no. Tama ba yun mga bay? Sabi ng iba na naman tayo dito, sabi ng iba. So actually mga bay, hindi rin tama mga bay, no, na gumamit ng hazard kapag umuulan. Hindi rin yan tama. Kapag hindi kaya ng powers mga bay, na lalong na sa mga nakamotor, wag pilitin mga bay. Sa mga nakapanood nitong video na ito, bigyan sa mga eksperto dyan tungkol dito, no, bigyan natin ng ng kaliwanagan itong tungkol sa hazard, no. Impart your knowledge to us, impart your knowledge to me. Kasi ako, pinaabot ko lang ito through this kasi nga marami kasi ako nababasa tungkol dito, no, na hindi sa maling paggamit ng hazard. Yung iba porma lang. So I hope may alam dito or mga malalaking tao na mas may alam dito. So
Tulungan nyo ako mga bay na may paabot yung mensahe na tungkol dito sa hazard, no? Or correct me if I'm wrong regarding sa tama at sa mali. Yung alam kong tama, correct me mga bay. Hawak kamay tayo mga bay. Let's be a blessing to someone believes in the goodness of God. So salamat mga bay, and pasensya na mga bay kung ngayon lang ulit tayo nakabalik, no? Paggawa ng video. First time kasi akong nag-upload mga bay ng ito 5 days na yata or 7 days na hindi ako nakapag-upload. So I hope mga bay impart your knowledge to me, impart your knowledge to us. Okay? So salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking mga videos, kahit ito ay mga walang kwenta sa iba, pero binigyan nyo pa rin ng pansin. Maraming salamat mga bay. So yan lang mga bay, and peace out.